Ito naman yung isang balita natin. Patungkol kay Eden. Si Eden kasi sinibak at gusto raw ipasibak, pero ang Malacanang press corps, MPC, mukhang ayaw pumayag. Sumulat daw ang PCO sa Net25 na palitan si Eden. Bakit palitan? Kasi daw may protocol daw na hindi sinunod. So, lumapit daw kay presidente. Tangina, wala nang lumalapit dyan. Reporter naman yung lumapit. Nagalit pa kayo. Pasalamat kayo ngayon, may lumapit pa eh. Ako kahit makita ko yan, baka sipain ko pa yan eh. Hindi ko lalapitan niya, wala naman ako matututunan dyan. Eh, kung tinan mo kung ginagawa, tanungin mo tungkol sa Pilipinas, anong plano niya, mabubulol ng mabubulol. Hanggang sa matapos yung pinag-uusapan, hindi na siya naintindihan, ayaw nang ulitin. Ganyan ka walang kwentang tao yan. Pasalamat nga kayo, nilapitan pa ni Eden yan eh. Baka nga magkaketong pa si Eden, mahawa pa siya sa kabubuhan niyan pag kinausap niya yan. So gusto nila sibakin si Eden kasi nga matindi yung mga katanungan ni Eden dito sa bobong PCO USEC spokesperson. Kasi nga critical yung mga tanong. Sabi ko nga sa inyo, si Pangulong Duterte, sila Doris Bigornia, lahat puro critical magtanong kay PRD yan. Pero si PRD kaya niyang dalhin. Si PRD pa yun na ito, spokesperson pa. Ang alam ko si PR Nada natanggal din yata dati eh. Oo, pero ang alam ko meron talaga siyang nilabag kaya tinanggal yan. Pero ito si Eden, tatanggalin mo dahil siya lang yung nagtatanong sa iyo ng critical. Lahat ng mga mainstream media na nandiyan dyan, pag nagtanong sa iyo parang pangchismosa lang. Tingnan ninyo kung bakit nito pinatatanggal si Eden. Pinahirapan ni Eden to eh. 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Wow, palakpakan. Oo, 4,000 barangay daw yung na-clear. Ha? Sa dami ba naman yan? Di ba? Sa dami ba naman yan? Dapat at least alam mo man lang kung kahit 5 o 10 barangay. Alam mo sa puta, ilang libong barangay yung drug-free? Dapat man lang kahit papano 1, 2, 3, 4, 5, medyo alam mo kung anong barangay yan. Tinan mo, tanong ni Eden. May we know po kung anong mga barangay, kahit ilan lang po, no? Yung 427,000 na binabag. 427,000? Ang tanong lang ni Eden, kahit ilan lang po magbigay kayo ng barangay na drug-free. Puta, 427 barangay drug-free? Tangin yan, hindi yan yung totoong naririnig ko sa kalye. Diyan lang yung barangay namin dyan sa Cubao, ang dami ng adik ulit. Yung sinasabi ni Benny Abante na yung distrito daw niya, drug-free. Putang ina, hindi naman totoo. May mga taga Santana akong kilala. Sabi nila, may adik pa rin. Mas dumami nga ngayon eh. Alam mo yung, putang ina kasi yung binabalita nitong gobyerno na to, basta may masabi lang, wala naman talaga silang pruweba. Tatinan mo, ilan po, kahit ilan lang, magbigay ka ng example ng mga mga drug-free na barangay. Tinan mo sagot. Banggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs. Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Tangina niyan. Bakit mo binabalita? Wala ka pa palang detalye. Tinan mo, ganyang kaboba yan si Claire Castro. Ganyang kagaling si Eden. 400,000, bigay ka nga kahit 3. Putang ina, kahit isa walang naibigay. Pakayabang nyo. Kahit isang barangay, wala kayo. Barangay 164. Tsaka barangay 772. Diba, kahit man lang 2. Parang yung war on drugs lang yan. 30,000 daw yung namatay sa war on drugs. Pag tinanong mo sila, anong pangalan ng 30,000? Wala pa, hinahanap pa namin. Basta sa ngayon, meron kaming hawak 40. 40, tapos yung other 26,000. Hindi, yung other 29,600. 660. Hindi pala. 40 piraso, di ba? 995. 50 na lang, 950, 29,950, hinahanap pa namin sila. Hinahanap pa namin sila, hindi pa namin makita. But for now, meron kami 40 na ngayon. May 40. Ganun din yan eh. Umantakin mo, 400,000 na barangay, ang drug-free na. So ilang, sa barangay, magbigay nga kayo ng sample kung sino-sino mga barangay yan. Wala pa kami nung detalye. Puta, wala kang detalye ng barangay, pero meron ka ng detalye ng numero ng barangay na drug-free.
Ayun na, kaya sabi ko nga, tinik talaga sa lalamunan dito si Eden eh. Lalo na ganito katanga yung press corps. Ganito katanga yung spokesperson. Ganito kaulul. Magiging tinik talaga sa lalamunan si Eden at mapapahiya ang gobyerno. Sabi ko, instead of tanggalin nyo si Eden, tanggalin nyo tong tangan to. Ito si Claire Castro ang tanggalin nyo dyan dahil yan ang walang utak. Walang tinatanong na tanga si Eden, puros maayos ang tanong. Tsaka, yung sinasabi yung protocol, nag-break ng protocol. Ito, nagbi-break ng protocol. Kasi hindi naman niya trabaho ang maging tagapuna ng Office of the Vice President, pero yun yung araw-araw niyang ginagawa. Kaya nga sabi ko, kung meron dito na hindi ginagawa yung kanyang trabaho, ito yung gagong to. Itong tanga na to, yan yung hindi gumagawa ng trabaho. Si Eden, ginagawa niya yung trabaho niya. Yan ang trabaho ng media, magtanong. Hindi ba? Ang trabaho ng PCO, isabihin lahat ng mga gandang proyekto ng gobyerno, yung hindi peke, yung katotohanan. Kita mo, pag nasusukol, anong nangyayari? Si Risa Ontiveros, nasukol, anong ginawa? Instead, idemanda yung nagdemanda, yung nagsasalita ng hindi maganda sa kanya, si alias Rene, imbis na yun ang idemanda. Ang idinimanda, yung mga mainstream personalities, social media personalities na kine-question lang din siya. Di ba? Ganyan ang gobyerno ngayon, sensitive, bawal silang masaktan. Bawal silang tanungin, bawal silang questionin, bawal silang i-debunk. Ganyan pag manluloko. Pag manluloko, pag nabibisto, galit na galit. Instead patunayan na maayos itong pamahalaan na ito, anong ginagawa nila? Yung mga kritiko, they are silencing it in the guise na masabi nila doon sa mga zombie ng mga tagasunod nila na maayos ang bayang Pilipinas. Tingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Nire-report mo na tapos hindi yung pa hinihingi. Napakatanga mo naman. Abogado ka ba? Hindi ba kapag abogado ka kailangan pag mayroon kang sinabi, mayroon kang ebidensya? Evidence-based ang mga abogado. Hindi sila magsasalita ng mga bagay na wala silang pinanghahawakan. Ngayon, 400,000 na barangay, drug-free. Tinanong ka kung ilan, magbigay ka kahit 3 lang, wala kang naibigay kahit isa, wala ka pa pala ng listahan. Paano mo pinaniwalaan na totoo yung binabasa mo na drug-free na yung ganito karaming barangay kung wala man lang silang listahan ng mga barangay na certified as drug-free na talaga para ma-verify natin, di ba? Ibig sabihin, fake news peddler ka talaga, te. Umabot na rin sa 607 balay silangan, reformation centers, ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. May balay silangan. Sige, anong tanong? Saan pong area itong balay silangan drug centers? Para yung address po. Sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Putang ina mo, Claire Castro. Inutil ka talaga. Dinidiscuss mo na, wala ka pa palang hawak na address. May mga balay silangan. Tanga, nung tinanong ka sana kung saan, sinabi mo sana nasa Kanluran. Kasi pag hinanap niyo sa silangan yan, wala yan dyan, nasa Kanluran. Di ba ganito katanga si Claire Castro? At ganito kagaling magtanong si Eden. Hindi ba? Tapos tatanggalin nyo si Eden, iiwanan nyo si Claire Castro, anak ng tinapay. Kung meron kayong dapat tanggalin, yung tanga na Yusek Claire Castro kaysa itong nagtatrabaho lang ng tama.